Agamulak, inisnab sa gabi ng parangal. Hindi man lang na-nominate. Diyos ko. Ayun, nakarating sa amin ng dahilan. Alam nyo kung ano, kung bakit. Alamin. Pati nga itong sina Eugene Domingo, Carlo Aquino, Direk Dan Villegas at Direk Jun Lana. Inisnab din. Bakit kaya? Ang dahilan, alamin. Sino na nga ba ang nangunguna at nangungulela sa ranking sa takilya ng 10 entries? Maloloka kayo kung sino yung kulela. Lahat ng yan, pakatutukan. Siyempre, dito lang sa OG Diaz Showbiz Update. O ano pang ginagawa ninyo? Nood na! Dali! Hello mga ka-api! Dito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Ito po si Ate Brenna! At ito naman po si Papa O, si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ay, naku! Oh. Ayan na, nalaman na natin kung sino ang mga nagwagi sa MMFF 2024 kagabi. I'm sure meron naman lang silang idea dahil nababasa naman na kalat na kalat na yan. Kaya, Loy, ibalita mo na. Eto na pa mga nanalo! O, di ba first time mo umapir sa mga awards night? Ay! Anong feeling? Ay, hindi ako nanalo. Gaga, hindi ka na nominado. Wala kang nga entry. Mahilig ka naman pa-enter. Hindi! Diba? Sinanay talaga. Ay, may mga sidelights tayo dyan. Yes! Oo nga, Nay. Anong mga sidelights? Ay, ito Naku, Nay, Miss Tulang ang bumaba ang mga bituin mula sa langit kagabi dahil nagtipon-tipon ang mga malalaking artista sa show business sa ginanap na gabi ng parangal ng MMFF 50th Year Edition. Bawat pelikula ay well represented, ngunit napansin ng ilan na tila wala mga bida ng pelikulang Hold Me Close na sina Carlo Aquino at Julia Barreto. Itinanghal bilang Best Actor si Dennis Trillo para sa kanyang pagganap sa pelikulang Green Bones. Nanalo po tayo. Sana po panoorin yung Green Bones. Sana itong mga parangal na to magikayat sa mga tao na suportahan palalo yung mga pelikulang Pilipino, lalo na ngayong Kapaskuhan. Congratulations na pasabi ni Nay OG Diaz. Pakisabi po, salamat Mama OG. Salamat sa magandang reviews mo sa pelikula namin. I'm sure nakatulong talaga yon para naikayat yung mga tao na panoorin yung Green Bones. Thank you! Naalay ko rin tong award na to sa'yo. Salamat po. Yay! At si Miss Judy Ann Santos naman ang hinirang na Best Actress para sa kanyang pelikulang Espantaho. Oh my God! Salamat! Salamat sa lahat ng mga nanood, salamat sa mga nagtiwala. Wala pa ako masabi pa ako high na high sa mga nangyayari. No expectations naman because anything can happen in awards night. But thank you, Lord. Malaking bagay ang buong cast ng pelikulang to. Siyempre, hindi naman mangyayari to kung hindi naman din sa lahat ng cast na kasama ko. Diba? So this award really is for all of us. Nanalo naman bilang Best Supporting Actor si Ruru Madrid para sa Green Bones. This award, syempre, inaalay ko rin po sa lahat po ng mga sumusuporta at naniniwala sa akin. Tulad nga ng sinabi ko kanina, iilan lang naman po yung mga totoong naniniwala sa akin. Pero para po sa inyo to, para po ito sa lahat po ng mga taong naniniwala at hindi sumusuko. Dahil lagi pong may ibibigay ito na kapalit. Minsan sobrang hirap ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, pero kaya mahirap dahil merong kapalit na higit pa sa inaasahan natin. Sa aking mahal, siya talaga yung nagpapaground sa akin. She's the one who keeps me grounded. Napaalala niya lagi sa akin kung ano ba yung purpose ko sa buhay na ito. At yun ay makapagbigay ng inspirasyon sa maraming mga tao. Kaya I'm so grateful na kasama ko po siya ngayon. Thank you po sa inyo, Mama Og. Salamat po. Thank you po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. As in, yung huling episode na pinost nyo, yun nga pinag-usapan yung Green Bones. Sobrang na-touch ako kasi nga parang grabe yung suporta na binigay dito na parang kahit na anong mangyari, ipapakalat nito sa mga tao. So I'm just very grateful sa inyo po sa suporta. At si Miss Kaki Teodoro para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Isang Himala.
talaga, hindi ko talaga in-expect to kasi may Lodin Lustre, may Lorna Tolentino, may Chando Romero. Hiningi ko lang kay Lord, sabi ko, Lord, kung may chance manalo, no? Kahit magtaya ko with any of them, Gabi Padilla pa, I swear, hindi ko talaga in-expect. Kasi narinig ko pangalan ko. Sa kamuning ko. Parang gusto ko malupasay. Kaya, nag-prepare lang ako ng listahan just in case. Pero, grabe, I can't believe it. I'm very grateful. Salamat po. Thank you, jury. Thank you po. Hello po mga ka-update. Sana po ay manood po kayo. Bukas na bukas agad ng Isang Himala. Hanapin niyo po sa mga sinihan na malapit sa inyo. Sana po meron. Kaya panoorin po niyo kasi napakaganda ng obra. At sigurado po kung magugustuhan niyo ang pelikula namin. At talagang masayang magkantahan at magsayawan namin. Best Child Performer naman si Sienna Stevens para sa kanyang pagganap sa pelikulang Green Bones. Nasungkit din ng Green Bones ang first Best Picture. Ngunit marami ang nagtaka na hindi nakuha ng direktor ng nasabing pelikula na si Zig Dulay ang award for Best Director dahil ito ay iginawad kina Direk Mike Toviera ng The Kingdom at Direk Crisanto Aquino ng My Future You na second and third Best Pictures respectively. Kumbaga sabi ng ilan, parang ang nangyari daw ay nasarapan ka sa kare-kare pero ang nagluto ng kaldereta ang pinuri. Iginawad naman sa pelikulang The Kingdom ang Gatpuno Antonio Villegas Cultural Award at ang Gender Sensitivity Award naman ay sa pelikulang And the Breadwinner Is. Dahil nga live na ipinalabas ang awards night kagabi, hindi maiwasan ang ilang kaguluhan sa teleprompter at cue cards ng mga presenters. Madalas na naghihintay ang mga presenter kung babanggitin ba sa video ang mga pangalan ng mga nominado or kung sila ba ang magbabanggit nito. May pagkakataon pa nga na hindi agad na na-describe kung ano yung award at umakyat na sa entablado ang winner. Gaya ng nangyari kay Vice Ganda na ginawaran ng Special Jury Citation. Magandang gabi ho ulit. Maraming salamat. Pagtayo ko, tinatanong ko sa Direk June at saka si Uge, ano ba itong award na to? Special Jury Citation for what? For Best Dressed of the Night? Special Jury Citation for Best Performance? Ganun ba yun? Okay. So, salamat po. Seriously, hindi ko talaga alam. Nagtatanga-tangahan ako. Ayoko naman magpasalamat, hindi ko naiintindihan yung award. Pero, Ito na po, babasahin. ayun, i-explain pa lang baka sa Best Hairstyle, Best Outfit. Ito na po. The jury of the 50th MMFF awards a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant to the contemporary society. The MMFF jury honors Vice Ganda for his achievement in this year's festival. Thank you very much! Oh my God! Sa video naman ng In Memoriam number ni na John Arcilla, Robert Senya, Arman Ferrer at Mark Bautista ay nagulat ang karamihan na nakasama ang picture ni Eugene Domingo. Present pa naman siya sa event kagabi. Overall ay naging matagumpay naman ang Golden Awards Night ng MFFF. Nakaka-proud na kahit na magkakalaban ay dama ang suporta ng mga pelikula sa bawat isa dahil nananawagan ng ilan sa mga nanalo na sana ay madagdagan daw ang mga sinihan ng ibang pelikulang kasamang kalahok nila sa festival. Ito ay patunay na buhay ang damayan para buhayin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ayun na nga Mama Loy, kahit nandito tayo ngayon sa US of A para magbakasyon mula December 25 hanggang January, hindi pa rin naman tayo nawawala or na out of touch dyan sa mga nangyayari. Lalo na sa nakaraang Metro Manila Film Festival sa kanilang 50 years. Yan. Oo, at nakakaloka. Binabalot ng mga kontrobersiya ang mga winners at maraming mga pagtataka ang mga umusbong
sa isipan ng mga tao, lalo na talagang immersed at invested ang mga tao dito nga sa Metro Manila Film Festival, ano? At sinabi mo na rin, Mama Loy, ang mga entries, no? Ayun nga, nagtataka yung karamihan bakit daw hindi na-nominate si Aga Mulak, si Eugene Domingo sa kanilang stellar performance, no? Pero yun nga, isang source ang nakausap natin mula sa MMFF na kinapos sa bilang ng boto si Aga Mulak para mapabilang sa mga nominees. Ganon din si Eugene Domingo, kinapos din ng boto para ma-nominate, no? Ang dahilan nila, tinanong ko nga ang aking source, bakit ganon? Ang gagaling naman ni Aga Mulak at ni Eugene Domingo, no? Sabi naman ng aking source, wala naman daw question doon. Mahuhusay naman talaga. Kaya lang, 13 yung Board of Jurors na siyang boboto ng mga nominees at syempre ang kanilang scores ay bumabatay sa taas ng bilang ng kanilang boto mula sa mga hurado, no? At yung iba nagtataka bakit si Seth Fidelin ay na-nominate o bakit daw si Aga Mulak ay hindi, dahil si Seth Fidelin ay nakakuha ng medyo mataas na boto kaya siya na-nominate. Yon. Tapos, tinatanong ko rin kung bakit si Eugene Domingo, lalo na dalawa yung kanyang entry, yung And the Breadwinner Is at yung Espantaho. At ako naman ay naaliw at very effectively ay na-portray naman ni Eugene Domingo ang kanyang pagganap, ano? Yun nga ang sabi sa atin ay kinapos daw ng boto si Eugene. Oo. At ang isa pa sa dahilan nila ay naghahanap sila ng bago na maipapakita raw ni Eugene at ni Aga Mulak. So, syempre, tayo nakikinig lang naman, ano, sa sinabi sa atin. At tinanong ko rin bakit hindi nakasali bilang Best Director si Jun Lana. At ang sabi sa atin ay kinapos din ng bilang si Jun Lana para makapasok as nominee. Maging si Direk Dan Villegas ng Uninvited ay mukhang hindi naimbitahan din para manominate man lamang. Ang sabi sa atin ay kinapos din daw ng bilang ng boto si Direk Dan para ito ay manominate. So isa pang katanungan natin dun sa ating source ay kung bakit nanalong Best Picture ang Green Bones pero sana man lang ay nakatay at yun na nga, dalawa raw nanalo, yung second Best Picture at yung third Best Picture ay parehong nanalo. Samantalang yung gumawa ng Best Picture ay hindi man lang nanalo. Ito ay parang naulit sa Gumbursa kung saan ang tinanghal na Best Director ay si Pepe Jokno para sa Gumbursa. At yung nanalo namang bilang Best Picture ay ang Firefly ni Zig Dulay. So si Zig Dulay ay hindi nanalo. So maraming mga katanungan dyan, lalo na yung pagtanggap ng special jury citation itong si Vice Ganda na yun nga nakapag-punchline, nakapag-moment si Vice Ganda para tanungin kung ano ba yung inaakit niyang award. Oo. Sabi ng ating source ay panay daw bilin ng production staff kay Dennis Trillo para basahin muna yung citation bago ibigay kung sino yung tinanghal. At yun nga yung kay Vice. Kaya naman nagkagulo-gulo. Ewan naman natin kung ano naman ang panig dito ni Dennis. Kung nabilinan ba si Dennis, na-brief ba si Dennis, nabasahin para hindi na tumalak ng ganun daw si Vice Ganda. Pero naiintindihan ng marami yung talak ni Vice Ganda at kahit nga ako naaliw. Oo, dahil kahit ako gagawin ko yun, no? Ba't ba ako umakyat dito sa MW? Hindi ko naman alam kung para saan yung tinatanggap kong award, hindi ba? Pero pagdating naman sa box office result, sa second day, gumalaw ng konti, ng bahagya, yung ranking ng mga pelikula. Pero ang gumalaw lang ay yung huli. Ito'y unofficial, no? Kung nung first day ay Kulelat o pang-10 ang musical na Sanghimala, ngayon naman ay pang-9 na sila at ang nakakuha ng pang-10 o Kulelat ay ang Hold Me Close na Julia Barreto at ni Carlo Aquino na tinatanong din kung bakit hindi nakasama bilang best actor, lead actor siya doon. Hindi rin daw nakakuha ng sapat na puntos si Carlo para manominate, katulad ni Aga Mulak. So marami pa tayong malalaman, ano? Kaya antabayanan ninyo, ha? Ang aming update. Ay,
Nay, oh. Diba? Nagbunga yung araw-araw mong pagsasabing maganda ang rainbow. So, ano masasabi mo na nanalo mga manok mo? Eh di, syempre, naniniwala ako sa mga hurado. O, hindi man ako naging hurado, parang pareho lang yung aming mindset. Diba? Rainbows ang tinanghal na Best Picture, diba? Si Dennis Trillo nanalo rin bilang Best Actor. Napakahusay naman talaga. Ano napanood ko din, Nay. Deserve! Oo. At Best Supporting Actor naman si Ruru Madrid. Oo, diba? Best Cinematographer si Neil Dasa. Diba? Siyempre, iba pa mga pelikula din na nagwagi. Congratulate din natin, diba? Dahil talagang binigyan na tayo ng napakagandang, makulay na 50th edition ng MMFF. Yes, diba? oo. Ang gaganda ng entries ngayong taon. Siyempre, hindi naman porque yung iba ay hindi humakot ng awards, hindi na maganda. Ay, oo naman. Panoorin nyo pa rin kasi magkakaiba naman talaga taste ng mga tao. Kasi mahirap din sa amin magsabi ng pangit yung isang napanood namin. Tapos, nagandahan ka pala. So, wala kaming credibility sa'yo. Kaya, kailangan lang na uriin lang natin kung ano yung pinanonood natin. Maganda ba? Paglabas ba natin ng sinihan? Umiyak ba tayo? Bugto ba ang mata natin? Marami ba tayong natutunan? Tumatak ba sa utak natin? Sa puso natin? Yung karamihan ng eksena sa pelikula, gano'n. At saka, ang dami natin na yung mga pinanood na prior sa panonood natin, may mga nag-chika na sa atin na, naku, hindi maganda. Alam mo, yung ganito, hindi maganda. Yung nung pinanood namin, ang ganda Oo nga. Diba? So, magkakaiba talaga ang ay, taste ng mga nagulat. Diba? Nakaganon lang si Mrena. Ano ginagawa mo dyan? Bakit? Anong meron? Tapos sa Pasko ba't namamasko pa? Nangangaruling? Hindi, kuya. Sana hindi nyo na lang kasi ako tinawagan Bakit? Hindi naman pala ako pagsasalitain. Hindi ka pa kasi nakahingi ng MMFF pass. Di ba yung hinihingi mo? Ano ba yan? Ang laki ng... ang laki ng mga sa'yo. Oo. Ang laki ng pakimkim sa'yo at saka kay It-It. Oo, tigil Yung mo mga ang pamasko problema. mo. Ito na lang. Dahil syempre, matagal ko naman ang nakausap si Dennis Trillo. How ironic, di ba? Super drama si Dennis dun sa Green Bones. Pero, pagdating sa TikTok, lahat ng kagaguhan, kalokohan, di ba? Ginagawa niya. At supported siya ni General Mercado, no? Correct. Sa lahat ng mga ginagawa niya TikTok na funny. Oo. At syempre, nakausap natin dyan si Dennis. Ano sabi na? Eto. Ba't nahihilig ka sa TikTok? Yung mga kagagahan mo sa TikTok? Doon mo lang, binubuhos? para maiba lang, di ba? Kasi feeling ko, malaking utang ko rin sa mga tao na makita yung kahit paano ganitong side ko. Napakaseryoso na ng mga ginagawa kong roles sa TV, sa pelikula, napalad yung Green Bones kanina, gano'n kaseryoso yun. So gusto ko parang, pag nakita nila yung TikTok, medyo marirefresh sila na isipin na, siya ba talaga yun? Ganito ba talaga siya? Parang gusto ko lang sila pag-isipin na, may ganitong side din ako na gusto ko ipakita sa kanila. Dinamay mo na, pati si Jenny Lee. Oo nga Kasi alam mo naman syempre sa trabaho natin, bilang mga nasa entertainment industry, minsan kailangan natin tong paggawa ng mga ganito dahil social media dahil doon nakatutok ng mga tao Sumasabay ka sa Agos. Oo. Kailangan kahit Jumigency ka. Kailangan maka-reach tayo dun sa audience ngayon dahil yung edad natin palayo na sa kanila So kahit pa paano, kailangan meron tayong middle ground na, alam mo yan, pag-meeting yan. Kinakarir mo lagi yung pagti-TikTok mo Feeling mo may competition sa TikTok or mas gusto mo ng high number of views? Kaya mo kinakarir? Bukod doon, siyempre, feeling ko wala ako masyadong kakompetensya. Dahil ilan lang yung mga artista na, alam mo yun, gumagawa ng mga kalokohan, ginagawang kalokohan yung sarili nila. So, feeling ko, bakit hindi ako yung magsimula or makisali sa ganun? Total, konti pa lang naman. Nagpe-pay off naman dahil may mga brands na lumalapit or nagpapa-endorse sa'yo. Siyempre, next year, mas marami pa kaya. Abangan nila yun. So hindi ka ba na bibigla ngayon sa evolution ng technology na kailangan mong sumabay? Nakakabigla, dahil siyempre kasabay ng pag-advance ng technology, itong mga advancement ng mga kagustuhan ng mga ibang tao. So ito na yung gusto nila. So kailangan mag-adapt tayo at mag-adjust dun sa environment kung saan magiging masaya tayo lahat. Ayan. Pwede rin silang sa mga brands. Pag may pumapasok ng mga brands para magpa-endorse.
So ginagawa nila ng content. Correct. So nagko-contentan sila. Bastos mo. Nagko-contentan sila ni Jeneline. Gumagawa sila ng content, yun na lang. Sakit sa tenga eh. So ayun nga na, gumagawa sila ng content. Nagko-contentan. Paulit-ulit pa siya. Parang naman, paulit-ulit eh. Ano ba tawag doon sa ginagawa? Nagpupuntentan. Oh, gagawin. Ay! Wag ako! Diyan na! Ay, basta tayo naaliw sa TikTok videos ni Dennis. Grabe, super. At isa pang nakausap ko. Si Wawi de Guzman. Kuya, teka muna. Nagpupuntentan sila ni Dennis? Gaga? Hindi, iba na nga. At tulis talaga. Si Wawi ngayon. Kasi nakita ko siya, dumalaw siya sa That's Diner na restaurant ni Gladys at ni Christopher sa Santa Lucia. Yung may masarap na bulalo. Bulalo. Try niyo yung bulalo dyan, masarap. Tsaka yung dinakdakan. Tsaka yung lumpiang Shanghai nila. Anyway, so yun, nakausap ko siya kasi hindi na siya aktibo sa showbiz eh. Anong ginagawa niya ngayon? Nagsasayaw. Macho dancer? Gaga? Ang laso, nagsasayaw macho dancer agad? Nakakaloka ka? Hindi. Nagtuturo ng Zumba. Ayan nga natin si Wawi magsalita. Eto. Hi, Wawi. Ayan, Diyos ko. Ba't ang dami mo ng puting buhok? Ano yan? Sinasadya mo? Ay, siyempre nagsasayaw tayo para pag tinamaan ng ilaw. Ayun, busy pa rin as always. Para sa mga hindi nakakalam, active tayo sa Zumba. Zumba? And, bakit? Dahil inain yung Zumba, so buong Pilipinas na pupuntahan natin. What do you mean buong Pilipinas? As in, para kang may out-of-town show din na parang fiesta, gano'n na. Everyday, dahil nga sa very active yung mga Pilipino ngayon, very health conscious. Yung Zumba isa sa pinakamadali. And at the same time, ayan, si Joshua, si Regine, ako, tatlo kami. Pag hindi pwede yung dalawa, ako yung tatawagan. So, kailangan ng mga celebrities. So, nag-enjoy ka na rito, hindi ka na mag-artista? Hindi naman, pag may magandang project, why not? Pero sa ngayon kasi, active na active ako sa pagsasayaw eh. Talagang malapit na sa puso ko eh. Hindi ko na rin matanggal sa sistema ko. Kaya mas nag-enjoy ako kapag kinukuha ako sa Zumba. Okay, so income-wise, mas mataas itong ang ganansya mo rito, kinikita mo. Of course naman, kasi kung everyday mong gagawin, di ba? So halos everyday kang kumikita. Nakakapagod siya pero masaya kasi yung Zumba and at the same time yung napapanatili mo yung ganitong figure mo and yung health mo. Diba? Yung mga yung kapanahonan ng mga Mara Clara, yan yung mga kalab team ni Judy Ann. And speaking of Judy Ann, talaga nag-chef's night siya. Ayan nandyan si Sue Ramirez, kasama si Dominic Roque. Andyan din si Catherine Bernardo, kasama si Alora Sasam. Tsaka iba pa nilang kaibigan. Si Elijah. Si Elijah Canlas at si Miles. Si Miles, diba? Diba? At saka ang bait ni Miss Juday. Pero pinromote niya yung Espantajo, pero binigyan niya din ng chance mag-promote si Elijah para sa Uninvited at saka si Sue para sa The Kingdom, di ba? Diba? So, dahil nga inamin na ni Dominic Roque na they're dating, kasama na dun sa second family ni Judy Ann, si Sue Ramirez. At syempre si Judy Ann, nung nakausap ko, parang gustong-gusto niya si Sue Ramirez para kay Dominic Roque. Totoo. Di ba binigyan ng pagkakataon ni Judy na makapag-promote si Elijah sa Uninvited. Ito naman nakita ko sa Uninvited si Ate V. Dumalaw ako, di ba? Pumunta ako ng premiere night. Nagkasikahan kayo? Sabi ko kay Ate V, feeling ko ito yung pelikulang magpapasikat sa'yo. Talaga ba? Matagal na siyang sikat na! Ito. Ate V, congrats. Feeling ko sisikat ka. Palagay mo, hindi ko kailangan mag-hold on. Hindi ko kailangan mag-hold on. Feeling ito yung senyales na sisikat ka, Ate V, itong Uninvited. Thank you. I love you, Auntie. Thank you for watching. Congrats, Ate V. I love you. Action star ka na. Oh my God. Huwag kang papatay sa personal, ha? Sa tunay na buhay. Ayan, di ba? We love you, Ate V! Ate V, talagang kada pagsaksak ni Ate V, pagbaril ni Ate V, palakpakan ng mga tao. Spoiler! Sorry.
Basta, anyway, ano naman na ngayon, December 28 na. Marami na nakanood. Diba? Palakpakan ng mga tao pag si Ate V, anyway, ano yun, dun sa premiere night, diba? Andun ang pamilya ni Ate V. Ibang artista, nandun din. Talaga? Natin. Andun ba si Luis Manzano? Andun din si Luis. Nakita kayo? Hindi. Ay, kasi nasa tuktok ako eh. Nahuli ako ng dating. Nakaupo na kasi sila. Si Ate V lang nakausap mo? Si Ate V kasi rumampa sa red carpet. Yun. Anyway, congratulations sa Uninvited ni Ate V. Directed by Dan Villegas. Siyempre, produced by Mentor ni Brian D. Ang aking anak-anakan. At siyempre, andyan din si Aga Mulak. Ibang Aga Mulak din naman na nandito sa pelikulang ito. Tapos si Elijah, sabi ko sa kanya, alam mo wala kang kupas umarte. Ang husay umarte ni Elijah. Tapos si Gabi Padilla, mahusay din. Si Nadine Lustre ay mahusay din. Maraming salamat sa invitasyon. Congratulations sa inyo, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode din, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag-click nyo kayong unang manonotify na meron kaming latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Ay, nako, syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. May bago po tayong vlog dyan. At thank you so much sa Gorgeous Smile Dental Clinic para sa amin nagniningning ng ngiti ni Mama Ogs. Diyan po sila sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. At sa lahat po ng mga nagpadala ng mga Christmas gifts at nagpapadala pa. Maraming salamat po. Gaya na lang, Diyos ko, yung nakita kong pinamigay na Christmas gifts ni Mayor SB. Grabe na, napakarami. Ayan, tignan mo, Diba? Napakaswerte ng mga Manileño. Oo nga. Diba? Siyempre, alam mo na, kada babae niyan si SBA, hindi man bulaklak lang ng dila yan. Grabe. Oo, talagang tinutupad niya yung mga Manileño, talaga namang ini-enjoy nila. Yes. At pinagpapasalamat nila ang bawat baba ni SB at ang bawat pakimkim sa kanila. Diba? O yung paayuda sa kanila ni Mayor SB. Oo, ni Mayor Spam Versosa. Yes. Kasi nga, panay spam yun laman, Tsaka Delimondo. Naman. Mga imported. Yes. Imported. Yes, oo. Diba? At tsaka talagang ilang linggo yung pinagbababalot nila SB ng kanyang mga staff at ng kanyang best friend na si R.S. Francisco. Correct. Merry Christmas po sa inyo. Happy Holidays. Maraming salamat, Mayor SB, sa pagmamahal mo sa mga taga-Maynila. Oo, syempre sa atin nagpa-raffle din siya, 3 TV set. Yes! Thank you so much po! Diba? Ayan. Makikita niya sa next episode namin. Yes, Mrena? Hello mga ka-update. Follow naman po ng aking page. At friend ako, M-R-E-N-A. Yes. At syempre pa, ang aking panayam naman sa kambal na si George at si Jai. Ay, nakakatawa yung kambal na yan. Dahil talagang malilito ka sa itsura nila. Tapos pareho din ng boses nila, pareho din ng timbre nila, pareho din paalon-alon. Dahil nga mga Ilonggo. Ang hirap nilang pero nakakatuwa identify. sila. Ayan ha. Eto po. Hoy, bakit hindi namin kayo madalas nakikita na? Actually po, ang dami din nangyari kasi this year, parang roller coaster ride. Sino ba yung kaka-split lang tapos nagkaroon ulit? Ako! Ay, ito! First time ko ever nagdala ng lalaki sa probinsya kasi big deal magdala ng lalaki sa probinsya eh. Buti hindi naman nagiging controversial yung split up nyo. Ano din siya, successful na doctor. So parang, oh my gosh, pag-uusapan man natin talaga. Na ano talaga kami sa showbiz, so nagka-jowa ako. So, bakit hindi na kayo nag-renew sa Star Magic? Grabe. Konting chismis lang. At kung magdala ka na... Talagang pinagtatalunan nyo din. Oo, ina-analyze namin yan lahat. Kaming dalawa. Gusto ko to, ay medyo hindi lang po ako pwede dito, parang ganun. Kaya mo na mag-say no. Actually, tatak nyo yan eh. Dapat yan ang hindi mawawala sa inyo.
Ayan, sa OGDS Inspires po yan na nasa I1TFC na rin po. At syempre pa ang ating pasasalamat sa MV Skin Beauty and Wellness. Yes! Para sa aming makikinis sa mukha. Oo. At syempre yung mga drip namin, kaya kami glowing ang skin namin. Yes. Kaya kami mukhang bata. Diba? Oo, magpi-55 na ako. Diba? Oo. Next week. Yes, si Loy ay 58. Yes. So, Uy! 950 lang, diba, Golden? sorry. Dahil yan sa MV Skin Beauty and Wellness. True. At saka na, meron nga tayong isang friend na taga-showbiz din na mapupunta na rin ng MV dahil nakita daw niya yung glow up natin. Diba? Alam mo yan, pag MV. Diba? Tatak MV yan. Yes! Kulang na nga lang tatakan kami ng MV. Saka si Doc Jessica D. din ay Merry Christmas and thank you for highway. Thank you. Yes. Ayan, at syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa O sa OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising, it's a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa akin? Ichika mo na! Dali! Parang... Ay, ito bang ginagawa natin, Brenna? Anong tawag dito? Nagkukontentan! Oo, kita mo? Sabi ko sa'yo eh. Binibigyan mo ng mali siya kayo. Kontentan. Oo nga. Hindi naman. Ba't sabi mo kanina, bastos ako eh. Sinabi ko, kontentan Hindi eh. naman yun kasi paulit-ulit ka nga. Eh, kontentan. Oo. Ay! Kasi hindi yung Lulusrot eh, aga mulak. Minura na minura. Hindi. Iba, PI mo, sabing ganun. Kaya tuloy na rating, di ba? R16. Meron lang daw palang D lang yun kung ilan lang yung maririnig mo na bad words. Pwede. Oo. Yun na. Pala. Bakit? Dito na dito. Ibang kontentan yan!